Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes, mga ka-truth seeker, that we may unlearn humanistic Arminian views and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Aral po tayo. What is humanistic view number 2? There are thousands of teachings about God and truth. They just confuse me. It's better not to follow any teaching about God and truth. Nalilito na ako. Ang dami-daming view, ang dami-daming teachings, ang dami-daming ipinipresent na mga theologies. And ayoko na lang theology, doctrine, or any teaching from the Bible or God, about God. So that is humanistic view number 2. What is the truth? And let that apostolic doctrine be spread. Pag nalaman natin yung truth. Truth number 1. Kapatid, huwag ka malito. Number 1, consider only two views that consider only two views. The humanistic view or the apostolic view. Dalawa lang naman kasi ang umiiral sa mundong ito, mga kapatid. Humanistic view and apostolic view. Ang humanistic view, mga kapatid, ito ay Arminian religionist view na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng faith plus obedience, grace plus good work, Christ plus Mama Mary, Christ plus the sacrament, Jesus plus prayer to the saints, Jesus plus sinners prayer o altar call, faith plus water baptism, faith plus membership in the true church, faith, Jesus plus sinners prayer altar call, faith plus water baptism, faith plus membership in the true church or true religion, Christ plus faithfulness till the end, grace plus indulgence, Christ plus self-righteousness, faith plus being good to others. Faith yan po, may plus palagi. Ang kaligtasan ng humanistic view. Number 2 ay ang apostolic view. Dalawa lang po ang views na umiiral, bagamat libo-libo, infinite yung aral na kikita natin sa buong mundo. Dalawa lamang po ang umiiral na view o teaching sa mundong ito, humanistic and apostolic. What is apostolic view, my dear brother and sister? Ito ay Calvinistic biblical view na ang makasalanan ay maliligtas sa pamamagitan ng grasya lamang ng Diyos. Tanging ang habag, awa, special love, kindness, goodness, power ng Diyos ang magliligtas sa atin. Wala tayong partisipasyon, kooperasyon, ni contribution man sa usapin ng kaligtasan. Walang mayroon tayo, wala. Ang salvation ay all of God, all of grace. Salvation belongs only to the Lord. Walang obedience, good work, na makakapagligtas sa atin, Mama Mary, saints, prayer, sinners prayer, altar call, baptism, or whatever na makakapagligtas sa atin. Salvation is all of God, my dear brother and sister. Number 2, truth. Choose the apostolic view. Piliin po natin yung apostolic view. Na ito naman po ang biblical na aral. Challenge and prayer, my dear brother and sister. Grace saves and faith realizes the salvation that is already ours. Papaliwanag ko po ito, mga kapatid. Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is a gift of God. Ang solusyon ng Diyos sa pagkakasala ni Adan at Eva ay ito po. Papaliwanag ko po Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Sa grasya pa lang ng Diyos, naligtas ka na. Hindi sa faith, hindi sa repentance mo, hindi sa good work, hindi sa obedience mo, hindi sa altar call, sinners prayer, hindi sa anumang membership mo sa true church, true religion, baptism, or whatever. They will never save us. Sacrament, they will never save us. Those are humanistic views. Ano ang solusyon ng Diyos? For by grace you have been saved. Sa grasya ng Diyos, maliligtas ka. Paano tayo maliligtas sa grasya ng Diyos? At ano ang ibig sabihin ng grasya ng Diyos? Ito po ang grasya ng Diyos na magliligtas sa atin, hindi faith. Ang solusyon ng Diyos sa pagkakasala ni Adan at Eva ay ang electing love of the Father. Ito ay makikita natin na ang special favor at special love ng Diyos ay inilaan ng Diyos para kay Adan at Eva sa pamamagitan ng pagtawag ng Diyos kay Eva at Adan sa Genesis 3:9
sa pamamagitan ng pinangakuan ng Diyos si Adan at Eva ng binhing tagapagligtas, Genesis 3:15, Galatians 3:16, at dinamitan sila ng Diyos ng balat ng hayop, Genesis 3:21, electing love of the Father yan. Samantalang si Satanas ay pinarusahan ng Diyos at walang anumang gospel provision na ibinigay kay Satanas, at ang electing love ng Ama kay Adan at Eva kay Eva at sa mga hinirang ay nangyari hindi pa nilalalang ang sangkatauhan, mga ka-truth seeker, at hindi pa nagkakasala ang sangkatauhan. Ang pangalawang solusyon ng Diyos sa pagkakasala ni Adan at Eva ay ang redeeming grace ng anak. Grasya ng Diyos ang magliligtas talaga. Ito ay makikita natin sa Genesis 3:15-21, na kung saan ang hayop na namatay ay ipinangdamit kay Adan at Eva, ay kumakatawan kay Jesus na magsasakripisyo at mamamatay para sa kaligtasan ng mga inelect ng Diyos. At ang redeeming grace ng anak sa atin ay nangyari in eternity, hindi pa tayo isinisilang, hindi pa tayo nagkakasala, inaring ganap, holy, justified o blameless, at itinuring tayong adopted sons ng Ama in eternity throughout the promised redemption, blood, and death of the Lord Jesus Christ, Ephesians 1:4-7. Ang pangatlong solusyon ng Diyos sa kasalanan natin para maligtas is ang regenerating power ng Holy Spirit. Ito ay makikita natin sa salitang God called or God effectually called Adam, Genesis 3:9 at Genesis 3:20, na kung saan ay tinawag si Eva na ina ng lahat ng mga nabubuhay, na sumisimbola sa regeneration o pagbuhay ng Diyos sa espiritu ni Adan at ni Eva at ng mga hinirang at ang mga ilang iaanak ni Adan at ni Eva. At ang regeneration naman ay nangyari sa panahon na nag-i-exist na tayo. John 3:3-5, Titus 3:5, Ezekiel 36:25-27. Biyaya lang ng Diyos ang makakapagligtas sa atin, meaning in eternity ay hinirang ng Diyos ang ilang bahagi ng sangkatauhan, at ang mga hinirang ng Diyos ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng promised redemption ng Panginoong Hesus. At ang mga inaring ganap in eternity ay kinupkop ng Ama bilang anak niya, at ang mga kinupkop bilang anak in eternity ay i-regenerate ng Holy Spirit in time, at ang mga na-regenerate ay ganap na ligtas na, at ang mga ganap na ligtas na ay dinadaluyan ng saving faith mula sa kanilang binuhay na espiritu. Ito ang ibig sabihin ni Pablo sa kaugnayan ng salvation at sa faith na nasa Ephesians 2:8, na ang faith ay hindi instrument, hindi requirements, hindi duty at hindi condition para maligtas tayo. Ang faith ay realization o pagkatanto lamang na nasa atin ang kaligtasan, at ang kaligtasan ito ay dahil sa grasya ng Diyos at dahil sa anumang good at hindi dahil sa anumang good work mo, obedience o faith natin. Ang grace na nagliligtas sa atin ay yung electing love of the Father, redeeming grace of the Son, and regenerating of the Holy Spirit. Pag nangyari ang tatlong ito, so totally, completely, absolutely ligtas ka na. And all spiritual blessings of God will be yours. Marahil maraming katanungan umiikot po sa atin, mga ka-truth seeker, na nagiging hadlang para di natin matanggap ang aral na itinuturo ko dito. Huwag po kayong mag-alala. Dahil ilalatag po natin ang biblicality ng mga doktrinang ito at i-discuss ng mas malawak sa mga susunod na panahon. Sumabaybay lang po tayo sa mga aral na ilalatag sa programang Unlearn Error, Spread the Truth, mga ka-truth seeker. Good day and God bless po sa ating lahat.